Okay, okay na po yung motor na sir, no? Ayan, dual contact signal light. Tapos yung mini driving light, PIA horn, combo lights, passing signal, naglagay na po tayo dito, no? Okay, try natin. Ayan. Okay. Itong switch sir, no? Medyo hindi maikli po yung tornilyo, no? Hindi po natin nailagay. Okay, bali nagsuggest na lang tayo na bumili na si sir ng mahabang tornilyo po, no? Para tagus-tagusan po. Okay, check natin, no? Ito po yung stock headlight ni sir. Ayan. Tapos ito po yung mini driving, no? Yun, no? Apakaliwanag po niyan mga sir. High and low, ayan. Stock headlight. Tapos yung MBL, high and low, ayan. Tapos passing light. Ayun, no? Naglagay na po tayo dito. Okay, lakas po niyan mga sir, no? Tapos yung busina. Ito po yung stock horn. Ayan. Kung mapapansin nyo mga sir, no? Sa stock na busina, wala pong blinker, no? Ayan. Tapos sa loud horn, ayan, doon na po magkakaroon ng horn passing, no? Ayun, no? Lakas. Hindi na po natin matitesting ng pangmadiinan, no? Kasi medyo gabi na, alas 11 na, no? Okay, pitik-pitik na lang tayo. Tapos rapid horn. Okay, ayan. Dito mga sir, no? Pag nag-passing light po tayo, automatic po yan, sasabay ang headlight tsaka yung MDL. Yan po yung difference ang gawa natin sa iba, no? Usually, MDL lang po yung mag-on, pero dito sabay po ang headlight yan. Ayan. Pero ang maganda dyan, pwede pa rin tayo mag-high and low ng MDL nang hindi po sumasabay yung headlight. Okay. May kanya-kanya switch pa rin, no? Sa headlight, ito po, no? Yan. Okay. High and low, hindi po sasabay yung MDL dyan. Okay, para kung sakaling nag-high tayo ng MDL, nag-passing, meron pa rin headlight na ilaw. Okay, for example, nagaw naman tayo ng MDL, ng headlight, may passing light pa rin po yan. Ayan, kahit mag-high po tayo ng ano dyan, no? Ng headlight, meron pa rin po MDL na magpapassing. Palit-palitan po sila, no? Okay, testing natin, no? Headlight, passing light, tapos yung MDL low, passing light, meron pa rin po yan. Tapos kahit mag-high po tayo ng ano dyan, ng headlight, nag-passing, meron pa rin po yan. Okay, ayun, no? Off natin, ayan. MDL, ayan, sabay po sa headlight, no? Sa galaw po ng manubela, no? Okay. Tapos yung dual contact light ni sir, ito po, no, may switch din po yan. Ayan, no? Okay. Nag-signal light tayo, automatic po yan. Ayan. Mamamatay po yung pinaka-white niya, no? Kabila naman, ganun din po. Tapos babalik po siya sa park light po, no? Okay. Ayan, makakauwi na sila sir, no? Taga San pa sir? Pasig. Okay. Ayan. A few moments ago. Alright, Sniper 150. Yan, no? Medyo ginabi na tayo dito, no? Sir, taga saan po po kayo, sir? Okay. Dito, naglagay po tayo ng package number 5, no? Tapos dual contact signal light, PIA dual loud horn. Ayan po, dalawa po yan, no? Mini driving light, yung rapid horn natin, combo lights, horn passing, horn switching. Ayan. Check natin yung wirings, no? Ayan. Kung mapapansin nyo lahat dito, no? Binabalot po natin ng maigi yan para magmukhang stock pa rin, maganda sa paningin, at the same time walang pansit-pansit. Okay. Ayun, no? Lahat po yan mga sir, no? Nakahinang po yan sa loob bago natin nabalutan, no? Para naman na mas safety yung wirings natin, matagtag yung motor sir, maluwak man, hindi po basta-basta magkakaroon ng power loss, no? O yung loose connection na tinatawag. Okay, tsaka hindi po basta-basta kakalas po yan, no? Ayun, no? Dito, after natin mahinang, nakabalot na rin po yan ng shrinkable tube sa loob. Okay, para naman kahit tumagal po, no, yung wiring sa atin, hindi po basta-basta magkakaroon ng short circuit. Ayan. Then after na yan, ayun na po, rubberized tape na po yung pinambabalot natin. Japan na tape po yan, no, pang automotive talaga. Okay, naglagay na tayo ng bullet socket dito para sa passing switch. Yung MDL natin, ito po yung switch, no, high and low. Yun, no, lakas po yan mga sir, no. High lumens po yan. Okay, talagang maliwanag po, no. Daig pa po niyan mga sir, yung 60 watts.
Okay, pinag-compare na natin no sa AES na 60 watts, mas malakas pa rin po ito. 20 watts lang po ito mga sir ha. Pero yung lumens po ang mataas dyan, yung tingkad ng kulay. Okay. Ayan, harness mula sa mga switch. On switching, ito po stock to loud. Ayan, sama-sama po sa isang harness no. Tapos pumunta na po yan dito sa ating power module. Okay, naglalagay po tayo niyan para may control no? Lahat ng mga parts na kinabit natin ngayon, katulad ng MDLSR, yung PIA horn, yung rapid horn, horn switching, combo lights, dyan na po lahat yan dumiretso. Denso po yan mga sir, no? Made in Japan, kaya matibay po talaga. May mga customer po tayo no, 5 years na po yung ganyan nila, hanggang ngayon all goods pa rin po. Magpalit man tayo ng busina, katagalan no, ng MDL, kahit anong brand po yan, applicable po dyan. Tatanggalin lang yung terminal, then salpak po ng panibagong parts, ready to use na agad. Okay, dito no, umapasin yung dalawang harness po yan. Okay, naglagay po rin po tayo dito isang harness, para naman abang po no, dito sa ilalagay na laser gun po ni sir no. Nag-suggest po sir na maglagay tayo ng separate switch para sa laser gun. Pero ngayon hindi pa po natin isasalpak no, kasi wala pa po sa atin. Okay, pero naglagay na po tayo dyan. Okay, yung mga ginamit natin dyan mga sir no, pang automotive wire na po yan. Talagang pure copper po yung laman no. Ayan, Japan wire, meaning hindi po siya nagko-corrosion katulad ng mga ano no, aluminum wire. Okay, talagang pure copper po lahat ng ginagamit natin dito. Ayan, dito mga sir no, balik tayo sa power module. Siya po yung distributor ng power no. Pag kami ganito tayo, may iwasan na yung fluctuation po sa kuryente no. Yung tipong pag nag-on ng MDL, biglang hihina yung headlight, yung busina hihina rin. Dito, yung mga ganong senaryo, hindi po natin masusubukan yun no. Talagang wala pong fluctuation na mangyayari pag may ganito po tayo. Safety po yan, may iwasan yung overload sa wirings. Lahat po yan mga sir, may kanya-kanya pong fuse no. Naglagay po tayo sa may bandang baterya, just in case na po magkaroon ng factory defect yung mga parts, yung motor na sir aandar, hindi po madadamay. Okay, yun no, pumapasin nyo mga sir, lahat po yun balot na balot no. Dito po lahat ng ginagawa nating wirings, hindi po natin pinapabayang na walang balot no, kasi napakahalaga po yan mga sir, lalo sa mga pang automotive wirings no, pang all weather po yan. Ayan, kahit umulan umaraw, hindi po basta-basta pinapasok ng tubig yan. Okay, may mga customer kasi tayo no, naka-open yung wire. Ang problema, pagka umuulan, nagmamalfunction na po no, dinadaluyan po kasi ng tubig. Okay, o kaya pag magpapagawa tayo sa mga mekaniko, hindi maiwasan, kakalas yung mga cable tie. Since walang tape, kumakalas po lahat, nabubusal sa yung wiring sa atin, nadidislocate no. Dito, kahit makalas po yung mga cable tie nyan, ayan, as is na po yan, harness pa rin talaga. Okay, ayan, no? Yung sinasabi ng iba no, dapat daw walang balot para pag nasira madaling i-trace. Okay, tayo po kasi mga sir, may tiwala po kasi tayo sa gawa natin no. Okay, hindi tayo basta-basta nagka-harness nang alam natin na tagilid. Okay, ayan, ngayon ikakabit na lang natin yung mga natitirang pairings po no. Tapos testing natin. Okay, sa mga gusto kong pagawa no, direct message nyo lang po, MJ Works. O kaya punta na lang po kayo dito sa shop no, first come first serve po tayo. Maraming salamat po.